Hello, beautiful people! Today, ang ulam namin, naisip kong bilhin ay baboy. Kasi gusto kong magluto ng adobong sitaw. Tara, samahan niyo ako magluto ng adobong sitaw. So, sa lulutuin ko, ang mga ingredients ay, syempre, ang pinaka-main ingredient, ang baboy. So, hinuwa ko na to na parang pangsahog. Actually, pangsahog talaga siya. And then, sitaw, isang taling sitaw, tapos sibuyas, 3 pirasong kamatis, paminta, 4 pirasong bawang na dinikdik ko, 1 pirasong pork cube, chicharon. Siyempre gagamit din tayo dito ng oyster sauce, toyo, suka, at mantika. So, total, ready na yung mga ingredients. Luto na tayo. Okay, so nagpainit na ako dito ng kawali. So, sa pagluluto ng adobong sitaw, ang ginagawa ko muna, sinisir ko yung baboy. So, natin itong taba. Tapos, sunod ko na itong laman. Nahayaan ko lang siyang matunaw konti yung taba. Tapos mamaya, hahaluin ko na. Hindi siya tatakpan guys ha. Ganyan lang siya. Naka-open. Okay, so ayan. Medyo natutunaw na konti yung taba niya. So, haluin muna natin. Ayan. Nag-golden brown na yung iba. Okay. Ngayon natin yung taba para magmantika pa. Okay. Then, iwan ulit natin siya. So, isi-stir ko lang to guys ng mga 5 to 7 minutes. Okay, so after 5 minutes guys, tingnan nyo, nag-brown na yung baboy na sinir ko at nagkaroon na rin siya ng konting mantika galing dun sa mga konting taba na nailagay ko. So at this point, pwede na tayong mag-isa. So, dagdagan ko lang siya ng konting mantika. Yan. And then, sunod ko na yung bawang. So, dito lang sa gilid yung baboy. Total, may space pa naman dito. Okay. So, konting gisa-gisa lang. Tapos, sunod ko na yung sibuyas. So, it's up to you guys kung anong gusto nyong unahin, sibuyas or bawang. Ang ano lang naman dyan is, pareho naman silang magigisa. Basta make sure na hindi sila masusunod. Okay, then followed by kamatis. So, igisa lang natin siya hanggang yung aroma ng kamatis, bawang, sibuyas, ma-absorb ng karne at saka medyo lumabot yung kamatis. So, at this point, pwede ko nang pagsamahin yung baboy at saka yung kamatis, sibuyas, saka bawang. So, igisa lang natin siya ng mabuti.
para kumapit dun sa karne yung lasa ng sibuyas, kamatis, saka bawang. Okay. At this point, maglalagay na tayo ng first is oyster sauce. So, 1 tablespoon ng oyster sauce. Tapos, 4 na kutsara ng toyo. 2, 3, 4. And since adobong sitaw to, syempre, hindi mawawala yung suka. So, dito naglalagay lang ako ng 2 kutsara suka. Okay. Tapos, lagyan na natin yung Knorr cube. 1 piraso lang. Tapos, optional lang to guys ha. Pero kasi ako, naglalagay ako ng konting asukal. Wala lang, trip ko lang. Pero kasi pag trinay nyo to guys, promise, masarap siya. Nababalance niya yung lasa nung alat. Hindi mo mararamdaman masyado yung alat. Dahil dun sa asukal. Okay. Tapos, sunod na natin yung ground pepper. So, hindi ko siya hinahalo agad guys kasi meron siyang suka. Okay? So, sunod natin yung tubig. So, lalagyan ko siya ng 1 basong tubig. Nagdalawan natin ito para mapunta sa sa kawali yung tirang asukal. Okay? So, takpan muna natin siya hanggang sa kumulo. Okay, so at this point, tada! Kumukulo na siya. So, ngayon ko pa lang siya hahaluin. Ewan ko guys, pero kasi ako talaga, pag naglalagay ako ng suka, hindi ko muna siya hinahalo. Kasi di ba may acid yung suka. So, hinahayaan ko muna siya na sandali. Tapos, pag kumulo, tsaka ko na siya hinahalo. Okay, so, since nahalo na natin, takpan ulit natin siya. At bawasan natin yung apoy. So, pakuluan lang natin to ng 15 minutes since na-sear na natin yung baboy. Okay, so after 15 minutes, tingnan na natin. Tada! So, luto na siya. Now, ihahalo na natin yung sitaw. Handahan. Okay. Tapos, haluin natin para po mailalim yung ibang sitaw at umibabaw yung karne. Okay. So, takpan ulit natin siya at pakuluin sa slow heat for about 5 minutes. After 5 minutes, buksan natin. Ayan. So, balik na rin natin. Haluin ng konti para yung ilalim na part naman ang maluto.
at this point na rin, titikman natin yung sabaw para malaman natin kung need pa ba natin magdagdag ng toyo. Okay? So, tayo ng konting sabaw. And, so, dadagdagan ko siya guys ng konting toyo. Kasi para sa akin parang kulang pa siya sa alat. Mga isang kutsara lang guys. Ayan. So, yan ang mainam pag hindi ka agad naglalagay ng maraming seasoning like toyo. Kasi, halimbawang matabang, pwede mo siyang dagdagan. Kasi mahirap na yung sobra. Pag sobra, naku, mahirap na yun. Kasi ang tendency nun, magdadagdag ka ng sabaw, tapos yung flavor, mag-iiba na. Okay, so nahalo na natin. Takpan natin ulit at pakuluan ng 3 minutes na lang. Okay guys, so after 3 minutes, luto na ang ating sitaw. So, konting halo ulit. Diba? Ang daming halo. Parang mekos-mekos lang. Okay. So, sa amin kasi guys, kaming mag-asawa, gusto namin yung medyo may crispiness pa dun sa gulay. So, kaya, ang pagluluto namin sa gulay, isa na itong sitaw, mga 8 minutes. Okay na sa amin yun. Pero, syempre, may mga kasama tayo sa bahay, lalo na yung mga matatanda, yung mga bata. So, pwede nyo pa siyang palambutin. Para, syempre, makakain din sila ng gulay. So, at this point, patayin na natin yung apoy. At, syempre, kasi mahilig kami sa chicharon. So, pang-add na rin siya ng sahog. Kaya, pagkatapos namin siyang lutuin, pinatapingan ko siya ng chicharon. Yan. So, kalat lang natin siya. Ewan ko guys, mahilig talaga ako sa chicharon. Okay. So, hayaan lang natin siya. And then, mamaya, isa-serve na natin. At eto na nga guys, ang niluto nating adobong sitaw with chicharon toppings. Ayan. Diba? Mukha siyang masarap. At I assure you guys na masarap siya talaga. Siyempre, hindi ako handa. Mag-prepare na ako ng kanin. So guys, thank you for watching for today and happy eating sa ating lahat at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye! Love, love!